You see? Wala yung ano. Wala yung ano. Ano? Ano nang wala? Arlene, nang wala. Nawala. Sabihin niyo kung ready na kayo. Yung may nawawala pa daw. Ano, ready na ba? Chisnat. Nawawala si Chisnat? It's na. Hello everyone, I'm Jonaling Carinyaga. I'm presenting from IQA and my member is Mark James Ariola and Jake Suarez. So IQA member, sila po yung mga naggagandahan at mga naggagwapuhan na IQA. Our Kaizen po is RTS, Return, Transfer, Slip, Improvised Online Printing. The problem, downtime in encoding and printing the document due to multiple references. So dito po, nagkakaroon po kami ng downtime sa pagpiprint dahil nga po sa marami po kaming copy-paste na ginagawa at marami pong reference na pinagkukunan. Then, incorrect data printing due to manual encoding. So dito, hindi po maiiwasan yung maling pagpiprint dahil nga po sa mano-manong pag-encode. Then, downtime due to multiple users in PC. So dito po sa PC na to, marami po kaming gumagamit. Hindi lang po ako, pati din po yung mga nag-incoming inspection. Then yung naging objective po namin dito is to lessen the time consumed when making the RTS form, to maximize time so that operator can do other activities, and to provide friendly user RTS printing process. So dito po sa background Kaizen, IQA paper consumption reduction March 2021 Kaizen. So ang purpose po namin is to help the company in terms of saving consumable expenses and reducing paper costs as well as printing costs. So kung maalala nyo po, nung March 2021, muli po namin siyang kinaizen. Nirevise po namin siya. So sa isang bond paper po, ginawa po namin siyang 4 na copy ng RTS form. So sinama po namin yung background Kaizen kasi related po siya sa RTS. Then next po, fishbone diagram. So ito po yung main downtime na encoding printing po namin. Sa method po, many users, yun nga po, marami pong gumagamit ng PC, then many step, marami pong sinusundan ng mga references and marami pong kinaka-copy paste and alt-tab, mga ganun po. So sa man po, typographical overlook. So dito hindi po maiiwasan yung mga missing, mga minsan nakakaligtaan po, ganun. Then sa video po na ipapakita ko, yung dati po namin ginagawa na pagmamanual encoding. Hello po, sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang pagmamanual encoding na ginagawa namin sa RTS form. Dito sa RTS form, lahat po ng details na kailangan namin, ikinukuha naman po namin siya sa MDR monitoring. Sa MDR monitoring po, una namin pinifilter ay yung RTS control number. Like for example po, 0726. Yan. Filter po natin siya, then ikakopy po natin yung RTS control number sa
sa RTS form. Sunod naman po ay yung MTR control number. Sunod yung MAPS ID barcode. Then, part name at part number. Sunod naman yung quantity. Tapos yung model. Tapos yung return date, kung kailan natin siya ibibigay kay logistics. So kung mapapansin niyo po, dun po sa video, marami po kaming copy-paste. So dun po sa RTS form na yun, meron po kaming 4 na RTS form na. So ganun lang din po yung gagawin namin, magka-copy-paste po kami hanggang sa matapos po yung isang sheet. Then ang naging kaizen po namin dito sa pangalawang video, ipapakita naman po namin yung bago naming ginawa. Sa pangalawang video na ito, ipapakita ko naman ang bagong online monitoring ng RTS form. Kung mapapansin nyo, meron siyang RTS bar. Tapos, meron din siyang mga RTS control number na nakalagay. Then, meron din siyang mga column. Sa column na yan, connected siya dito sa RTS form. Kung saan, hinihingi yung mga detalye na RTS control number, reference number, MAPS ID, part name, part number, description, at quantity, model, and date. So dito sa monitoring, kapag po nag-type tayo ng RTS control number, meron po siyang lalabas na MDR control number. Tapos, pag tinignan po natin siya dito sa RTS form, meron na po siyang details. Ayan. Meron na siyang reference number, MAPS ID barcode, part name, part number, at description, quantity, at model. So kung mapapansin nyo, ito wala pa siya. Kasi wala pa nakalagay dito sa monitoring. So dito, mag-enter ulit tayo. Sundan lang natin yung sumunod na number. So 13, 14. Ayan. So makikita nyo, meron po siyang mga lumabas na MTR control. Ngayon, tignan po natin siya sa RTS form. Ngayon po, mapapansin nyo, complete details na po yung nakalagay. Ayan. So hindi na po kami mahihirapan mag-copy-paste at mag-archive dahil mas pinadali po namin ang proseso. Then next po, ngayon po, ipapakita ko naman yung before and after na talk time na ginawa namin. So before po, meron po kaming 7 minutes per sheet. So 7 minutes times 15 sheet, meron po kaming equivalent na 105 minutes or 1 hour and 45 minutes. Then after po, meron kaming 15 second sheet, 15 seconds times 15 sheets, equivalent po niya is 225 seconds or 3 minutes and 45 seconds. So, naging total save time po namin dito is 1 hour and 42 minutes and 15 seconds. So, kung mapapansin niyo po, napakalaki po ng difference sa 7 minutes sa naging segundo na lang po. So, naging benefits po namin dito is RTS operator may lessen the typographical error during manual encoding. So dito, may iwasan na po namin yung mga maling copy dahil nga po meron na po kaming sinusundan na formula. Then lessen the downtime in encoding by connecting or monitoring through formulas to prevent incorrect data. So dito po,
mababawasan po yung downtime namin sa pag-encode dahil nga po isang monitoring na lang yung ino-open namin. Then, less logistic feedback for pull items. So, dito po, may iiwasan na po yung pag-feedback ni logistic dun sa mga nilalabas naming parts. Then, avoidance of variance. Dito naman, may iwasan namin yung hindi tama na RTS form versus po dun sa monitoring. Then, eliminate the wrong printing of RTS form. So, dito, maalis po namin yung maling pag-print ng RTS form at malilesen po namin yung pag-aksay ng papel. Then, ito po yung pinaka-importante sa amin. RTS operators may also have time to learn about other process and activities or their additional knowledge. So, dito po, mas magkakaroon pa po kami ng oras na gumawa pa po ng iba pa pong activities tulad po ng pag-inspect o kaya paggagawa ng MDR. Then, conclusion po, we therefore conclude that our Kaizen improvement is really a big help to IQC, especially to RTS operator. His or her job will not only focus in RTS process. He or she can also do other tasks like inspection and making an MDR report, etc. It will also save time and it help to make fast and easier process. That's all po. Thank you. Okay po. Salamat. Oo. Alahin mo yun si Jonalyn. Maano pala siyang mag-recruitment. Tapos tahimik lang siya eh. Tahimik lang siya, di ba? Hindi ko in-expect na makakapag-report siya ng ganyan. Opo, hindi ko Pati in-expect. si Sir Gio din, no? May tanong ako balik doon sa makapagka-price tayo dito. Disqualified na ako. Kahit na may tanong na pa rin ako. Jonalyn, balik nga doon sa time mo, yung slide number 9. Okay. So, yung na-save nyo na time, saan nyo ginamit na yan? So ito po, ginagamit po namin siya sa pag-i-inspect o kaya pwede po namin siyang gamitin sa paggagawa po ng mga MDR reports. Ilan yung equivalent na, like for example, nakapag-save kayo ng about ilang minutes? 1 hour and 42 minutes and 15 seconds. 1 hour and 42 minutes. Ilang equivalent na mechanical, ilang equivalent na lens ang inspection ng ganyan? Check nyo ba? Para bang makumpara natin, para ma-figure out natin na sa ganitong ginawa namin, ang na-save namin, nakasave kami ng 20 na lens sa isang inspection, or pag mag-inspect kami ng mechanical, mayroon kaming mga 15 mechanicals na na-save pag ganito yung na-save namin. Kahit na hindi siya monetary equivalent, since time ang presentation nyo, at least meron siyang additional. May nagawa ba kayo niyan? Yes po. Sige, pwede pa-present para ma-figure out natin. Bali sir, hindi namin na ilagay po kung ilan po yung magiging equivalent na mga other activities po nila. Pero, yun pong 1 hour and 42 minutes na yun po. Yun po yung nagagamit nila para po magkakaroon ng ibang other activities, sir. Pero wala kaming specific po na equivalent dun sa mga quantity na nagagawa namin din sa 1 hour and 42 minutes po. Mas maganda kasi pag ganitong presentation, suggestion lang ha, pero maganda yung nyo ha. Maganda yung presentation nyo. Kasi sa simpleng gawa nyo, nakasave kayo ng ganon. Not dito sa atin, pero sa atin, dito na-appreciate ko. Pag mag-present kayo sa iba, at least mayroon siyang equivalent para ma-visual out agad ng tao. No? So basically, ganyan, okay na yan. Ang laki kasi ng na-save nyo, 1 hour and 42 minutes and 15 seconds, dapat mayroon siyang equivalent. Di ba naka-observe kayo ng ibang presentation? Pag halimbawa nakasave kami ng $10,000,
parang pagtingin ng tao at $10,000, hindi niya ma-imagine. If ever $10,000 tapos lagyan niya ng sasakyan o lagyan niyang travel to ano, at least parang makuha agad ng attention ng tao na laki pa lang na save nila. Pag ganito, wow, ang laki ng time na na-save nila, equivalent ng ganito. So, malamang halimbawa ako, magsabi na ako, pwede pa tayo makapush ng sorting, ma-divide yung tao, hindi loaded yung tao, tapos yung tao na yan, may time pa na pag-relax, hindi sila totally loaded. Ganyang imagination na at least meron siyang mga equivalent something. Basically, maganda yung ano nyo. Simula lang doon sa first nyo sa simple, until doon sa dulo, maganda na yung pinakita nyo na savings or benefits na time. Okay, next time, suggestion sa lahat, ano na lang, gawin nyo siya ng equivalent para ma-figure out lahat ng tao. Okay, ganito na lang. Itong isipin nyo, pag yung kayo ay mag-report, puro lang numbers. Ang nagawa namin ganito, ang yield namin ganito, hindi talaga ma-appreciate. Diba dapat mayroon tayong graph? Makikita natin yung, sabihin mo, before is 96%, ngayon is 96.2%. 0.2 lang, pero hindi quick mind, pero pang makita mo siya visual presentation na graphical, ma-appreciate mo agad. Yan yung ibig kong sabihin, no? Yes po. Maganda siya. Then, yun po. Congratulations nito. Thank you po. Okay po, other question? Hindi ba? Isa lang question ko po. Pabalik nga, Jonah, pabalik nga din sa benefits mo. Sa conclusion pala, I'm sorry. Pwede ko malaman ano to, etc. Yung mga kagaya po ng mga iba pa pong gawain, like may mga sinasorting po kami, mga ganun po. Mas maganda nga siguro kung inilagay mo nito, hindi lang etc. Mas specific yung yung mga pwede nyo pang gawin. Katulad ng sinasabi mong sorting o iba pang other na mas maganda siyang basahin o mas maano siyang hindi lang basta etc. Kasi nisip ko kaya itong etc. niya. Okay, yun lang. Thank you, Jonah. Thank you po. Okay po. Sino si Calibration? Nag-raise hand? Ako po, sumakoy po. Sige, Ang question ko lang po, since naka-online po siya para sa RTS niyo po, what if wala po tayong internet connection? Makapag-provide pa rin po ba kayo or meron kayong backup plan kapag wala tayong internet connection? Yun lang po. Lahat tayo walang work. Ayun ma'am, kasi kami, magsisave kasi kami sa desktop kapag at least may pa Tanong natin. Ano daw sagot nyo? So, ganun, pagka po ganun, na wala po tayong internet, pwede po tayong gumamit ng yung manual po ulit na handwritten. Kagaya po nung nawala tayo ng kuryente. Pang universe. Thank you. Araw ka nagpawisan si Jonah. Pang Miss Universe yung sagot, di ba? Hindi mo nga si Jonah yung sagot Di ba? Tama naman yung sagot niya, di ba? Oo. Ano naman sir? Yung na-appreciate ko si Jonah din. Kasi tahimik lang siya eh. Yung try niyo din sa ibang mga section, try niyo din po yung mga ibang members niyo na baka akala niyo tatahi-tahimik pero may tinatago din pala. Pero magsagot si Jonalyn straightforward. Di ba? Maganda yung ganun. Okay. Sige po. Salamat. May other concern pa? Ako po. Yan, ako. Naku, si Ronel. Ano lang po. Gusto magka-price. Yung question ko po, ano lang to. Siguro, ano lang naman. Hindi
Hindi naman siguro lagi. Pero ano lang, is there any way po ba na makakapag-revise kayo ng RTS based doon sa system? For example, mali yung actual, kulang ng isa. Dito po, meron po kaming ginawa na backup po dun sa ginawa namin bagong RTS monitoring. So pagka po once na meron po kaming mali, pwede po namin balikan dun. Mga follow-up po. Okay na, Ronel. Hindi kasi, naano ko dun sa sagot niya, pwede daw niyang balikan pag may mali. Ibig sabihin, may checking pa kayong ginagawa dito? Hindi, parang meron lang po kaming backup na parang copy, ganun po. Parang reference nyo? Paano mo masasabi na nagkamali ka? Copy. So, dun po din sa mga references, so, titignan po namin yung saan kami nagkamali ng mga part, ng mga model, mga ganun po. Okay. Tanong ko doon, gaano kadalas nyo chine-check or frequency ng checking nyo dito sa ginagawa nyong report? So, daily naman po, chine-check po namin siya. Paano daily? Paano frequency So, nyo? ano po, after po namin gawin yun, yung ano po kasi namin, Mababalik ka sa ganito po kasi yan, ma'am. Kapag po, kumbaga po sa quantity po kami nagkamali, more on ano na po kasi nadedetect yan kapag sa quantity, kay logistics na po kasi yan. Tapos, bago naman po namin ilabas si parts, is kino-confirm pa po ni logistics member na tama po yung actual versus po dun sa report na ginawa namin. Ganun po. Kaya po hindi na po namin siya mailalabas na mali po yung RTS form versus yung actual. If ever naman po na mga model naman yung nagkamali, part po kasi ng SQA yun, ma'am. Kasi sila po yung nagre-review since kahit kami po yung gumawa. Bali, ibig sabihin, Mark, may nagre-review nung nung ginawa nyong bali data po ngayon. connected din po ito dun sa Kaizen ni SQA. Kaya SQA naman po, pag naman po nagkamali dun, automatic naman po nag-appear naman po dun sa Kaizen nila. Kaya po, mas maiiwasan na po talaga namin yung mayroong nailalabas na actual parts versus dun sa RTS form namin. Paano mo nalaman na mali siya? Sasabihin sa ibabato ba sa SQ? Bali po, ganun po, ma'am. Kung sakaling mali po yung report na ginawa ni IQC, automatic po ibinabalik po sa amin ng SQA yung report para po ayusin po, ma'am. Pero yung checking netong data ninyo, hindi siya everyday na chine-check nyo. Meaning Hindi po. SQA pwede nang mag-check nito. Opo, ma'am. Bali kung ano pong si SQA lang po kasi ang may access dun sa monitoring na yun, ma'am. Kaya po kung anong ilalagay po ni SQA, yun lang po yung nalabas dun sa RTS namin. Once approved po. Okay, sige, thank you. Parang connected lang yung data nyo doon sa mga monitoring. Tama? yes po. Kaya hindi kayo makakapag-encode ng kung ano man. Kinoconnect nyo lang din sa monitoring ng MDR, no? Doon sa, sa page 8. Dito. Ito is connected sa MDR monitoring, no? Yes po. Tapos, i-encode kayo ng, RTS number. RTS control number po. Tapos, may lalabas na MDR number. Yes po. Yung details nun, yun yung lalabas sa form. RTS form. Okay. Sige po. Other question? Kung follow-up ko lang doon. Meaning nga po, di ba ina-actual nyo bago ilabas? If ever na ma-detect kayo na may discrepancy, not automatic kayo ang makakapag-revise ng RTS form nyo. Automatic, i-revise muna yung first reference. Yes po. Matik naman po, pagka po na-encounter namin na mali, kami na po yung nagpuposang mag-revise po nun. Meaning sa MDR? Meaning, yes.
Based on po dun sa sa actual, tsaka dun sa monitoring, titignan po namin kung talaga pong mali siya. Tapos, ipipidback po namin siya kay SQA na ganito po yun. Ganun. I-feedback kay SQA para sila yung magbabago Kasi sa monitoring. Yes po, ganun po. Kasi sila lang po yung may access ng, sila lang yung pwedeng magbago sa ganung monitoring. Ano, Ronel? Okay ka na? Okay na. Thank you po. Okay po, if no more concern, question, pa-send po ng... Sige, may sabi ka, sir? Oh, sige. Yung sa ano nila, yung sa project nila, maganda yung linking nila. Kasi hindi parang hindi siya madoktor kung nakalink siya sa SQA, di ba? Opo. Yung error. So, continue to implement, ha? Okay. Yes po. Thank you po. Okay po, pa-send po ng score sheet. Thank you, Jonah. Thank you po. Then, pa-prepare na po. Sino nga sunod? Calibration. Sige po. Calibration.